isang pagtatalakay at tungkol naman ito sa ugnayan ng eco-kritisismo sa iba't ibang larangan. Noong 2009, ayon kay Barry, ang pagiging interdisiplinaryo ng eco-kritisismo ay nag-uugat sa pagiging malawak ng saklaw nito sa pag-aaral ng panitikan. Mula sa pagsilang ng eco-kritisismo noong 1990, bilang disiplinang pang-akademiko, ito ay patuloy na umuunlad. Ang eco-kritisismo ay naglalayong tuklasin ang pagkakaugnay ng pagkatao ng tao o ang biotic at ang di pantao o ang tinatawag na abiotic. Ano nga ba ang biotic? Ang biotic ay ang nabubuhay o isang nabubuhay na organismo sa ecosistema. Ang mga ito ay nakukuha mula sa biosfera at may kakayahang magparami. Ang mga halimbawa ng biotic ay ang hayop, ibon, fungi at iba pang magkatulad na organismo. Ang biotic na relasyon ay tumutukoy sa relasyon ng may buhay sa ecosystem. Ang abiotic naman ay tumutukoy sa mga hindi nabubuhay na pisikal at kimikal na elemento sa ecosystem. Ang mapagkukunang pang-abiotic ay karaniwang nakuha mula sa lithosphones, kapaligiran at hydrosmouse. Ang mga halimbawa naman ng mga abiotic ay tubig, hangin, sikat ng araw, at mineral. Ang abiotic na relasyon ay tumutukoy naman sa ugnayan at relasyon ng mga walang buhay sa ating ecosystem. Ang panitikan. Ang panitikan ang nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan o hangarin at diwa ng mga tao. Sa isang panitikan ay may protagonista. Ang protagonista sa akdang panitikan ay yung kumikilos at nagbibigay buhay sa mga pangyayari. Kumbaga sila ang aktor or bida sa istorya. At sinasabi sa eco-kritisismo na ang kalikasan ay protagonista. Anthropocentric. Ito ay nagsaalang-alang sa tao bilang sentral na elemento ng sanlibutan at nagbibigay kahulugan sa mga katotohanan batay sa mga pagpapahalagan at karanasan ng tao. Dahil sa pananaw na ito, sa focus ng eco-kritisismo, ang pagbasa ng kapaligiran bilang isang individual na may malaking papel na ginagampanan sa may akda. Ang kaalaman ukol sa kalikasan ay tinatawag na eco-knowledge. Ito ay may malaking tulong upang ang mga kabataan ay magiging maalam sa mga isyong nauukol sa kapaligiran para magkaroon ang tao ng disiplina sa sarili at sa mga maging tagapangalaga ng kalikasan. Hindi lamang sa pag-aaral nito, kundi ito ay nagsisilbing gabay sa pagsisiwalat sa mga kaalamang nauukol sa kalikasan. Antropolohiyang pangkultura. Ito ay isang sangay ng antropolohiya na nakatuon sa pag-aaral ng kasamut-sariang pangkultura sa mga tao na nagtitipon tungkol sa epekto ng pangglobong mga proseso sa pang-ekonomiya at pampolitika sa lokal katotohanang pangkultura. Sa parteng ito, kilalanin natin ang iba't ibang personalidad at ang kanilang ambag sa usaping eco-kritisismo. Jesdorf at Mayer. Ang panitikan ayon sa kanila at kultura ay tunay na may ugnayan. Sinasabi nila na ang pag-aaral ng panitikan at kultura ay hindi maaaring paghiwalayin. Dagdag pa nila hingil sa paliwanag sa ugnayan ng kalikasan at kultura ang magbibigay sa pagiging interdisiplinaryo. Sinuri ni Larson kung paano inilahad at ipinalaganap ng mga aklat pambata ang mga kaalaman ukol sa kalikasan na tinatawag niyang eco-knowledge. Ayon kay Larson noong 2012 sa kanyang artikulo, lamang si Larson ang may kalaman tungkol sa kalikasan, pati na rin si Zach.
dahil ibinalangkas niya sa kanyang aklat na Literature as Cultural Ecology Sustainable Text, inilahad sa akda ang mahalagang papel ng panitikan sa pagtamo ng maayos na buhay sa pamamagitan ng pamumuna upang humamon at magpabago sa uri ng ugnayan ng tao at ng kalikasan. Ayon naman kay Einar Huygen, ang halaga ng ekolohiya ay hindi lamang umiiral sa panitikan sapagkat ito rin ay umaalingaw sa disiplina ng pag-aaral ng wika. Sa parteng ito naman ay bibigyang kasagutan ang katanungang inilahad. Ano ang layuning tutuklasin ng ekokritisismo sa kabuuan? Ang katotohanang magkakaugnay ang tao at kalikasan ay mapapansin sa mga panitikang umiiral pasalita man, pasulat o di kaya ay elektroniko. Ang pangalawang katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng panitikan? Unang halimbawa ng panitikan ay ang sanisay. Ito ay isang maiksing komposisyon na kalimitahan na naglalaman ng mga personal na kuro-kuro ng may akda. Pangalawa dito ay ang pabula. Ito ay kathang-isip lamang na kung saan ang gumaganap sa kwento ay mga hayop o mga bagay na walang buhay. Pangatlo ay ang nobela at talambuhay. Ito ay binubuo ng iba't ibang kabanata, isang mahabang kwento tungkol sa buhay ng isang tao. Pang-apat na halimbawa ay ang alamat. Ito ay kung saan isinasalaysay ang mga pangyayari tungkol sa isang puok, tao at pangyayari na mayroong pinagbabatayan sa kasaysayan. Kaugnayan ng alamat ay ang kwentong, bayan at mito. Panglima ay ang dula. Ito ay nahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Pang-anim ay ang maikling kwento. Ito ay maiksing salaysay tungkol sa mahalagang pangyayari sa isang tao o mga tauhan na may iisang impresyon lamang. Ang pangpito ay ang parabola. Ang mga pangyayari dito ay hango sa Biblia at may moral na aral. Pangwalong halimbawa ay ang bugtong. Tinatawag itong palaisipan at ito ay isang pangungusap o isang katanungan na may nakatagong kahulugan na kailangan isipin o lutasin. Ito ay pangungusap o isang katanungan na may nakatagong kahulugan na kailangan isipin o lutasin. Pangsyam ay ang ipiko. Ito ay uri ng patula na nakuha natin sa mga Espanyol na may sukat na 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang saknong. At ang tula. Ito ay pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay at malayang paggamit ng mga salita sa iba't ibang estilo. Umako tayo sa pangatlong katanungan. Ano ang interkoneksyon ng kalikasan at kultura? Ano ang ugnayan nito sa panitikan? Ang kalikasan at kultura ay hindi maipaghiwalay sapagkat ang kultura ay kadalasang nangangahulugang nakasanayang gawain o tradisyon ng isang grupo ng tao. Sa madaling salita, ang kultura ay nakakaapekto sa kalikasan sa anumang paraan sapagkat ito ay nakasanayan na ng mga tao. Sa pamamagitan nito, tayong mga tao ay nagiging maunawain at maingat sa ating mga gawain upang hindi ito makapagdulot ng mga masasamang pangyayari sa ating kalikasan. Maliban dyan, tayo ay nabibigyan ng kaalaman sa pamamagitan ng panitikan kung paano nga ba mapapahalagahan at naaapektuhan ng ating kultura ang kalikasan. Sa pamamagitan ng panitikang ekokritisismo at antropolohiya, ating mas malalim na nauunawaan ang kalikasan, kung kaya't importanteng mas paglinangin ito. Ang pang-apat na katanungan, paano naging protagonista ang kalikasan sa mga akdang pampanitikan? Ang kalikasan ay tinuturing na aktor o protagonista sa halip na tao ang focus sa pagbabasa ng panitikan, pero na sentro nito ay kalikasan sapagkat ipinarating sa kwento ang kahalagahan ng kalikasan na
dapat nating bigyan ng pansin, ingatan at tangkilikin. Panglimang katanungan, ano ang koneksyon ng wika sa kapaligiran? May koneksyon ang wika at kapaligiran sa patuloy na pakikisalamuha ng tao sa lipunan. Ang halaga ng wika sa tao ay kasing halaga rin ng kapaligiran sa tao. Wika ang pangunahing instrumento sa pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang lipunan. Sa kabilang banda, ang kapaligiran at mga natural na kalikasan sa palibot naman ang nagbibigay ng fundamental na pangangailangan ng tao. Ang anim na katanungan, paano binigyang kabuluhan ni Huygens ang wika ng ekolohiya? Noong 1972, binigyan ng kabuluhan ni Huygens ang wika ng ekolohiya bilang pag-aaral sa mga interaksyon sa pagitan ng anumang wika at kapaligiran nito. Pang-7, ipaliwanag ang dalawang bahagi ng ekolohiya. Ang dalawang bahagi ng ekolohiya ay psycholohikal at sociolohikal. Ang psycholohikal o makikipag-ugnayan sa ibang wika sa isip ng mga bilingual at multilingual na tao o tagapagsalita. Ang sociolohikal naman ang interaksyon ng lipunan kung saan ito ginagamit bilang medyum ng komunikasyon. Ang ekolohiyang binanggit rito ay mga entidad o mga taong gumagamit ng wika at ang pisikal na kapaligiran o ang lipunang kinabibilangan ng tao. Pangulo at ang panghuling katanungan. Sa kabuuan, paano makakatulong ang panitikan sa lipunan at pangangalaga ng ating kalikasan? Pangulo at panghuling katanungan. Sa kabuuan, paano makakatulong ang panitikan sa lipunan at pangangalaga ng ating kalikasan? Ang panitikan sa lipunan at pangangalaga ng ating kalikasan ay may malaking parte sapagkat sa panitikan, natututukan o naibabahagi dito ang pagbibigay importansya ng kalikasan at ang koneksyon nito sa